Mga kababayan, sariwang balita, ihahatid ko po sa inyo. Ito po ay nanggaling mismo kay COMELEC Chairman Erwin Garcia. No, pakinggan po natin, maiksi lang po ito. Pagkatapos pagbibigay ulit po tayo ng mga punto de vista dito. At konting pag-a-analyze lamang tulad po ng ating ginagawa. Napaka-importante po nito sapagkat itong BSKE, no, kamakailan lang narinig natin sa mga balita, no, Congressman Alvin Benitez ay magpo-propose ng bill, panukala, para muling ipospon o iurong ang BSKE dahil nga po sa nangyayari sa ating bansa. Tayo po ay nasa krisis at under po pa rin ng State of Energy Emergency Executive Order ng presidente natin. Okay? Makinig po kayo. Huwag niyo pong skip yung video na sa ganun. Maiintindihan at yung comment ninyo ay naaayon sa ating content po ngayon. Ito po ang mga pahayag ni COMELEC Chairman Garcia. Hindi pa pwedeng makialam si COMELEC, pwede kami magbigay ng suggestion, rekomendasyon, pero sa bandang huli sila po ang may desisyon kailan ang halalan o dapat bang ipagpaliban ang isang halalan. Ay dahil daw po para magamit yung pondo na nakalaan para sa barangay and SK elections sa ibang bagay tulad ng pagtulong sa ating mga kababayan. Napakaganda po na proposal yan. Sa katotohanan lang, hindi para mag-oppose si COMELEC sa napakaganda na inisyatiba na yan. At ang natitira mo or less mga 16 billion, yung pong 16 billion na yan ay wala sa kamay ni COMELEC. Yan po ay nasa DBM pa. Hindi pa po yan binibigay kay COMELEC. Ay nakalagay po kasing probisyon ng ating saligang batas, yung tinatawag na Article 6, Section 25, Paragraph 5, na sinasabi na walang batas ang pwedeng maipasa na nagtatransfer ng budget na naka-allocate na sa isang ahensya ng pamahalaan o sa isang item o aktibidad. Hindi po pwedeng gamitin halimbawa sa pang-ayuda o pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan, yung naturang pondo na yan dahil may pinaglaanan na po yan base sa batas na naipasa patungkol sa General Appropriations Act. Okay, ayun po mga kababayan, napaka-iksi lamang po pero madali lang naman pong intindihin. Tumbukin na lang natin yung sinabi dito ni Chairman Garcia ng COMELEC. Ayan. Kung ano man po ang magiging resulta nito ay pwede magbigay ng suggestion, no, recommendation ang itong independent body na COMELEC sa pwedeng postponement na magaganap. Kung ito daw po ay mapopospone, no, kung magtatagumpay ang Congress o ang author na itong si Congressman Alvin Benitez, ay hindi po siya tututol. Hindi tututol si COMELEC. No? Kasi kumbaga kung magtatagumpay nga yung proposed bill na yon o yung panukala or amyenda, pag-aamyenda sa itong postponement nito, siyempre parang ano yan utos na dapat sundin at magiging batas nga na naman yon sa pag-aamyenda ng Republic Act 12232 kasi nga crisis tayo. So mukhang amyenda lang ito. No, hindi gagawa ng bagong hindi talagang babaguhin yung kabuuan ng batas na RA 12232 itong term setting bill. Kung ano ang nilalaman nun, no, yung mga provision nun, ganun pa rin yun. Ang kanila lang ditong ipaglalaban ay maiuurong lamang ng mga ilang buwan. No, so kung mga ilang buwan, mga 6 na buwan, 7 buwan, ipapatak na po yan ng 2027. Di po ba? O kung halimbawa November sana, November dapat, November, o bilang tayo, no, November, December, January, February, March, April, May, June. Mga May or June ng taong 2027, magaganap ang BSKE. Kasi yun lamang po yung mga narinig natin. So hindi na tututol ang COMELEC dito. Kumbaga, so be it. No? Kasi naiintindihan naman nila na krisis nga. No? Pero, sige, halimbawa nagtagumpay na. Ayan, maiurong na nga o mapupuspon na naman ang BSKE na sana gagawin sa November 2. Halimbawa, no, yung pondo, ayan, naka-allocate, no? Allocated na po yung pondo na 16 billion na yan Total niya 19 billion. Nakagamit na sila ng 3 billion. Kasi yung mga ginagawa nila ngayon, yung pag-procure ng mga gamitan, yung pag-imprenta ng mga balota, patapos na nga yata yan. No, sabi ko nakaraan, ay hindi po pwedeng gamitin. No? Kumbaga, ibabalik po sa treasury yung pondo na yan, yung 16 billion na yan,
nalalabi. Kasi kung gagamitin po nila yan, naisa batas na po yung pondo na yan para sa BSKE. Hindi po pwedeng gamitin. Ang mangyayari kung gagamitin po nila yan, ay magiging unconstitutional ang magiging desisyon ng Korte Suprema. No? So, mauurong, yung pondo, itatabi lang muna. Hindi pa pwedeng ipang-ayuda. No, although, maganda yung kanilang layunin na ipang-ayuda yung pondo kasi nga krisis sa mga drivers, no? Hindi pa pwede. Kung magbibigay ng ayuda ang gobyerno, kukunin mismo, no, sa ibang, kumbaga sa kaban ng gobyerno. Hindi po pwedeng gamitin yung nakalaan na para sa BSKE, November 2, 2026. Kasi yun po yun. So, unconstitutional po yun. So, lilinawin po lang po ulit natin, hindi tututol ang COMELEC sa pag-uurong kasi nga krisis. Yun po ang kanilang sinasabing compelling reason dyan No, para sa kanila, compelling reason na yan. Yung krisis natin ngayon at hindi naman po basta-basta makakaahon ang gobyerno sa mga pinagdaanan na yan. No? Unti-unti yan, hindi yan bigla. Diba, tapos na yung gera. Bukas ba, makakabawi na? Hindi agad Unti-unti pa yan, bibilang pa yan ng ilang buwan. No? Alanganin pa rin po. So, isipin ninyo kung ano sa tingin ninyo, mapopospone na naman ba? O ito ay mukhang baka drawing lang to. Hindi rin naman talaga itutuloy o baka hindi rin pumasa sa Kamara itong panukalang ito. Baka hindi pumasa. Dalawa lang yung papasa ba o hindi. Kasi magboboto pa sila dyan, no? Mayroon pa sila mga pagbasa dyan kung ano yung mga kanilang dahilan at gusto nilang i-postpone na naman. Siyempre, ang layunin nila dyan kasi nga krisis. Titingnan natin yan. So, mag-update pa rin tayo sa mga susunod. Okay, saan po yung ating pinaka-update natin ngayon? Napakasimple lang naman ito Mga babayan 1 plus 1 equals 2 lang naman yan. Alam na natin yung proseso kung paano nila gagawin yung batas. No? Kumbaga, titimbangin yan Titimbangin yan. Mahirap pa magsalita ng tapos sa ngayon. Okay, so iwan po kayo ng komento dito. Pakishare ng ating video. Kung bago pa lang dito sa ating channel. Kung nagusto mo yung ating video, pakisubscribe mo naman tayo. Sa ganun, maging updated kayo sa mga ganitong klaseng update tungkol sa barangay at SK election na matagal na nang inaasam ng maraming kababayan na sana'y matuloy na. Kasi gusto nila lang bumoto ng bagong kanilang iuupo, iluluklok sa kanilang mga barangay. So maraming salamat. Hanggang ito na lang. God bless po.